Matay ilaw namin. Na ng madaling araw, ginising ako ni Mrs. mga ka-junkers, no? So sisilipin natin yung junk shop kasi yung tao doon na nabantayan namin ay kagabi daw umalis. So titignan namin ngayong madaling araw kung may nabago ba doon sa junk shop namin. Titignan ko. Dito na tayo malapit sa junk shop mga ka-junkers. So titingnan natin yung tubig na sumabog doon sa junk shop. So madaling araw ngayon, alas 4 pasado na. So, dito lang tayo sa taas. So good morning mga junkers, andito na tayo sa junk shop, no? Bumalik tayo ngayong umaga para ilabas na natin yung mga bakal na nandito sa junk shop. Ibibenta na natin para hindi na mawalan ako, no? So ito, balikan ko lang yung camera mga ka-junkers. So yung mga tubo na yon mga ka-junkers, no? Ibibenta ko na yon. So kung ano pa yung makikita ko dito sa loob, so dito lang yung problema, yung pinto kasi sarado. So yun, titignan ko pa rin kung mabubuksan ko siya. So yun, tara, kita-kita ulit tayo. So yun mga ka-junkers, no? So nakarga ko na yung mga kalakal na pwede natin isalya ngayon.
So marami pa mga kadyangers. Marami pa yan, oh. Kasi ako lang mag-isa eh. Si Juan David, alalay ko na siyempre may edad na rin. Kaya ako na lang muna magkarga. Labas dito sa junk shop. So yan, marami pa. Pero sabi ni Mrs. wag daw ilabas lahat. No? Pipili ko lang yung mga solid na bakal. So ito yung mga kadyangers na. Mga solid na bakal, yero, tapos konting tapalodo. So yun, nakakalungkot man. Kailangan kong gawin to. Dahil sa matagal na rin sarado yung junk shop ko. So okay. Sabi ni Mrs. kailangan isalya ko yung kasi baka mawala na kami. Salya ko lang unti-unti. So ayun, at nanghiram ako ng sasakyan. Coding nga lang, kaso mamaya last disc ko pa kukunin. Kasi coding nga, window R. So babalikan ko si Juan David dito. So iiwan ko to, tatalian ko muna. Lulunahan ko itong junk kasi baka mawalan din. So si Juan David ang pinagbabantay ko muna dito. No? Dito ulit kayo mamaya. Naliligo muna ako kasi pag-stop na ako. Ayun. So ayan mga kadyangers, tinabunan ko lang. Ayan, ingero, mga konting bakal. So ayan, dito ko inugot yung mga bakal eh. Kasi nakalantad eh. So meron pa nga tayong vintage na ano, tawag dito, scaffolding ba yan. Ayan. Kasi mga magagandang tubo, nang hinangayang kasi ako sa ganun. Meron doon sa ilalim. Hindi ko na muna sinama. Ito gusto sama ni Man David kaso mahaba ito eh. Ito nga oh. Mahaba kasi yun mga kadyangers eh. So yun, update ko ulit kayo mamaya. Ay si Man David. Antay kami na alas 10. So ayun mga kadyangers, nandito na tayo sa junk shop at nakahirap na ako ng sasakyan mga kadyangers. Hiniram ko sa kumpare ko. So harga na natin. Tulungan ako ni Man David. Muna ito yung mahaba. Wait lang, David, relax. Tulungan ko muna mga kadyangers na. So ayun mga kadyangers na, pinabili ko muna ng tubig si Man David. So ito na yung karga ng sasakyan natin na hinahirap natin sa kumpare ko sa yan, may karga tayo aluminum yan. So yun mga kadyangers no, so update ko ulit kayo mamaya. Deliver natin ito sa malaking junk shop. So ito mga kadyangers, nagbababa lang kami. Tama punta dito. Timbang na yung aluminum mga kadyangers. So ayan. Hi ka muna Man David, hi. At muli mga kadyangers, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 7:55 na ng gabi. Mga kadyangers, magandang gabi sa inyo sa mga impanig ng mundo. Ang araw po ngayon ay Friday, June 7 na po mga kadyangers. So magandang gabi. So yung napanood nyo ng simulang video to mga kadyangers, yung mga nakarang araw yan nung nag-deliver kami ng kalakal namin, yung stock namin yan kasi binawasan namin nga. Kasi nga nawawalan kami mula nung inalis namin yung tao. So yun, medyo nawalan kami, tsaka na hindi namin masyado nabantayan yung junction ng mga nakarang araw na to. So nawalan na nga kami, so kailangan namin ibenta para hindi mawala lahat. So i-share ko sana sa inyo yung benta namin. So wag na lang, share ko sana yung puhunan namin kasi binenta ko ng palugi konti lang naman pero kumita pa rin kasi hindi ko siya nirekta mga kadyangers. Binenta namin siya sa malaking junk shop na dapat pang rekta kasi nagre-rekta kami. Tapos kumita pa rin naman kahit papaano. So sana i-share ko sa inyo yun para kasi minsan hindi talaga may iwasan yun kahit malaking junk shop ka pa. Hindi na iwasan yun na may mapagbibentahan ka ng palugi konti lang, no? So ayun, para naman hindi masayang yung panonood dito sa video to, magpa-price update tayo ng presyo ng PET white doon sa akin nirektahan dahil malaking pagbabago na naman sa PET white na malinis. So kala Boss B mga kadyangers, bumibili din sila ng PET sa mga hindi nakakalam, bumibili din sila ng marumi doon at malinis. So yung babanggitin kong update ngayon mga kadyangers ay doon sa isang kumpanya na aming pinagdi-deliveran. Kaso ang binibili lang nila
puro malinis lang. So yun, no? So ang video to para sa mga bago at nagsisimula pa lang, gustong pasukin ng paghahanap buhay ng pag-junk shop o pag-i-scrap. So kung handa na kayo, hawak na kayo ng lapis at papel, sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Lista nyo na yan. So ito mga ka-junk, no, magsisimula tayo sa printed na PET. So yung printed dati kasi mga ka-junk, hindi na nabibili yon. So ngayon, good news, nabibili na siya. Yung printed siya, no? So ang presyo ng PET printed doon sa akin direktahan ay 5 pesos na mga ka-junk, no? So sayang pa rin kasi nabibili na siya. Sayang pa rin kasi tapon, no? So kailangan nyo walang singsing at walang takip. So punta na tayo sa pangalawa, ang tinatawag na bluish na pure at saka yung bluish na light. Magkasama na siguro to. So, pero malinis din sinasabi ko mga ka-junk, no? Yung mga walang label, singsing at takip. So ang presyo ng bluish na pure ay 18 pesos per kilo mga ka-junk, no? So mataas to. So punta na tayo sa PET green at neon. Kasama na dito yung neon, yung kulay green ata to eh. Pero tingin ko gloomy na kasi tawag dun eh. Basta nakalagay dito PET green at neon. Ang presyo niya na malinis doon sa aking direktahan ay 15 pesos mga ka-junkers per kilo. Yun, no? So nagulo nata ako So punta na tayo doon sa pinakamataas na PET, yung PET white. So wala siyang label, pit-pit siya, wala siyang singsing, walang takip. So ang presyo ngayon ng PET white doon sa ating direktahan ay 34 pesos na mga ka-junkers per kilo. So napakataas na ng presyo ng PET. So ang bilihan ng PET doon 200 pataas, no? So yung mga maliliit na junk shop maganda magbenta doon. So maka 200 kilos ka lang, 300 kilos ka lang, laking pera na yun, na maabot na lang 15 million, mga ganun mga junk, no? So yun, so sana nagustuhan nyo ating video for today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, syempre dito sa aking channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So muli akong inyong ka-junks na si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga ka-junks. Peace out.